Puntahan po natin muna ang National Capital Region. So ito po ay para sa August 10, 2025 CSE-PPT. Meron pong 7 opisina sa National Capital Region kung saan pwede kayong mag-reserve ng slot online. So pag sinabi natin ng reserve ng slot online, hindi lang po yan basta kayo magbo-book, kailangan nyo ring mag-upload mag-fill out ng form. So puntahan muna natin ang regional office ng NCR. So yan po ay ongoing. So ito pong 7 babanggitin ko ay online po ang registration dyan gamit ang services.csc.gov.ph. So kung gusto nyong malaman kung ano ang itsura niyan, let me share it with you. So ito po ang itsura ng services.csc.gov.ph. Okay, so create an account. Pag wala pa, mag-create kayo, i-confirm nyo yan, and then mag-login kayo, fill out nyo yung form. And then, pumunta kayo dito sa may region, piliin nyo ang NCR. Although, ang eServe po, maraming gumagamit niyan. So, NCR, and then piliin nyo kung saan dyan sa NCR ninyo gustong mag-file. So, kung gusto nyong mag-file sa Department of o dito sa NIA, online din sa NIA eh. Okay? Pwede nyong piliin yan. And then, piliin nyo kung gusto nyong kumuha ng slot para sa professional level or sub-professional level. And then just click OK. Makikita nyo na merong mga pink at merong mga green. Yung may mga green, ibig pong sabihin yan ay mayroong available na slot. So pag nakuha nyo yung, nakita nyo yung mga green na yan, i-click nyo lang po yung kahit alin sa mga green boxes na yan. Halimbawa, i-click ko tong 14. No? Pag kinlik ko yung 14, may mag-a-appear dyan sa kanan. Nakalagay 8 a.m. to 6 p.m. Merong 78 slot. So ngayon ay May 13. Bukas, pwede pa kayong mag-book. No? 78 remaining slot. So i-click nyo lang yan. And then, sa taas, i-click nyo yung next. Okay? So meron lang siyang mga paliwanag dito, mga reminder. And then, i-fill out nyo na yung form. Pag na-fill out nyo na yung form, sundan nyo na yung ibang mga procedure. After nyong ma-fill out yung form, nakapag-book na kayo, ay i-print ninyo yung form ninyo. Pagka-print nyo, ay pumunta na kayo sa Civil Service Commission on the day of your appointment. Okay? So, ganun po sa eServe, services.csc.gov.ph. Magdala po kayo ng inyong print out ng inyong eServe kasama ang original and photocopy ng 2 accepted ID, ganyan po sa NCR, 4 na kopya ng passport size photos at 500 pesos. So yung pong mga 7 na yan sa NCRI, yung regional office nila sa may Doña Josefa, sa may GSIS, ito po ay nasa Pasay. Pwede rin kayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa Malate, Manila, sa may NIA, sa may Quezon City, sa DPWH, sa may port, Manila Port Area, sa may Pier, ano po, sa may NCR din to. Sa Department of National Defense, ito naman po ay nasa Camp Aguinaldo sa Quezon City. So, pwede rin po pala kayo sa UP Diliman. Ito po ay nasa Quezon City din. So, yun po mga binanggit ko na yon, 7 offices kung saan pwede kayong mag-book online para hindi nyo na kailangang pumila. So, kailangan nyo pa rin pumunta doon, pero hindi na siya first come, first serve na pamula umaga or madaling araw, no? Pagpunta nyo doon, pag pinakita nyo meron na kayong e-serve printout, ipaprocess na po yung inyong application. Hindi po kayo papapasukin or hindi kayo ma-accommodate, hindi po process ang inyong application kung wala kayong dalang printout ng e-serve. So sa NCR naman, kung ayaw nyong mag-online, pwede naman kayong mag-walk-in. So, pwede kayong mag-walk-in sa may BIR. So, tandaan po kapag nag-walk-in kayo, ang dadalhin ninyo ay yung CS Form 100 version 2023. Pwede nyo itong i-fill out ng mano-mano, handwritten. Pwede rin naman na encoded kapag naka-PDF file kayo. Magdala pa rin kayo ng 2 original and photocopy ng inyong accepted ID, 4 na kopya ng passport size photos, at 500 pesos para pangbayad sa inyong exam fee. So ang BIR po ay nasa room 210, second floor, Bureau of Internal Revenue, National Office Building sa may Agham Road, Quezon City. So May 13 to June 11 din po yan. 8 a.m. to 4 p.m. only.
Ganon din sa COA. Ito po ay nasa Room B, COA Sports and Cultural Center sa COA Commonwealth Avenue, Diliman, Quezon City. Sa may House of Representatives, yan po ay nasa basement, North Wing House of Representatives sa Constitution Hills, Quezon City. Pwede kayong mag-walk-in sa mga Taguig sa may DOST. Yan po ay nasa 4th floor Textile Research Institute Building, DOST Compound, Bikutan, Taguig City. Sa mga nasa Makati, pwede po kayo sa Development Bank of the Philippines. Ang opisina po ng CSE ay nasa 4th floor ng DBP Building, Senator Hill, Puyat Avenue, corner Makati Avenue, Makati City. Pwede rin po sa Makati City Hall. Yan po ay nasa 9th floor ng Building 2. Ang City Hall po ay nasa JP Rizal Street sa may Barangay Poblacion, Makati. Sa mga taga Maynila, pwede kayong dumiretso sa CSE Field Office sa Lions Drive, Arocero Street, Ermita, Manila. Sa mga nasa Taguig, ang pangalawa niyong pwedeng puntahan aside from DOST ay ang TESDA Complex. No, yan po ay nasa East Service Road, South Superhighway, Taguig City. Sa mga taga-South naman, malapit sa Alabang, sa Parañaque, sa mga taga Cavite, Laguna, Batangas, o pagka naubusan kayo ng slot sa online registration, pwede kayong mag-walk-in sa Parañaque City Colleges. So, ang CSE Field Office po niyan ay nasa North Wing Building, ground floor, room 103 and 105 sa may Coastal Road, corner Victor Medina Street, Parañaque City. Sa mga taga-QC, pwede kayong pumunta sa 23rd floor ng DILG Napolcom Center Building, EDSA Corner, Quezon Avenue, Quezon City. Nandyan po ang ating CSE office na nasa DILG. Sa QC pa rin, pwede rin kayong pumunta sa Bureau of Fire Protection. Yan po ay nasa Agham Road, Barangay Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City. Yan sa Caloocan naman po, pwede kayong pumunta sa New Caloocan City Hall, 8th Street Corner, 8th Avenue, Grace Park East, Caloocan City. Sa Department of Health po sa may Maynila, pwede kayong pumunta sa may Room 107, ground floor, Building 12, San Lazaro Compound, Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila. Sa may QC po, pwede kayo sa DENR. Yan ay nasa Annex Building, DENR Compound, Visayas Avenue, Diliman, Quezon City. Sa QC pa rin, pwede kayo sa Department of Agriculture. Yan po ay nasa 2nd floor, DAPCAF Building, Department of Agriculture, Elliptical Road, Diliman, Quezon City. Sa mga taga Maynila, pwede kayo sa bandang Malacanang. Yung Office of the President po natin, may CSE Field Office dyan. Yan po ay nasa room 114 ng Mabini Building, Malacanang. At kung gusto niyo naman pumunta sa Camp Crame, pwede rin po kayong mag-walk-in dyan sa 2nd floor DPRM Annex Building, General J. De Los Reyes Street, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. So yan po yung application method natin sa NCR. So yung 7 binanggit ko, pwedeng online, and then the rest na sinabi ko, yan po ay puro walk-in. Okay? So dito po sa AMV Learning and Development Center ay ongoing ang ating enrollment para sa mga gustong pumasa ng CSE PPT ng August 10, 2025. Kompleto po ang ating coverage at sa buong Pilipinas po meron na tayong over 500 passers. Sa lahat po ng regions ay mayroon tayong mga certification exam passer. So mamayang gabi po, pwede pa kayong humabol kasi ang ating pangalawang Zoom session ay gaganapin ng 9 p.m. to 10 p.m. Mag-aaral tayo ng basic mathematics. So ang schedule natin, Tuesdays, Thursdays, and Sundays. So yan po ay regular classes natin from May 11 to July 20. And then meron tayong final coaching course from July 21 to August 8. So 3 linggo po yan, na gabi-gabi naman ang ating pag-aaral. Meron po tayong promo para sa ating 3-month review. Mag-PM po kayo sa AMV Learning and Development Center para po makasama na kayo sa ating review mamayang gabi. At sa mga mag-take naman ng BCLTE ay ongoing po ang enrollment para sa ating 2-week final coaching course na magsisimula na po next week. Kasi ang exam po ng BCLTE ay gaganapin naman sa June 1, 2025. That is a Sunday. So mag-PM po kayo sa AMV para po makasama kayo sa ating 2-week final coaching course via Zoom. Okay, so punta naman tayo sa Region 1. Ang buong Region 1 po ay gagamit ng ocsys.csc.gov.ph. Pwede niyo pong scan ang ating QR code. So simulan na po yan today, ang pagkuha ng slot. So pumunta po kayo sa ocsys.csc.gov.ph, mag-create kayo ng account. I-confirm ninyo o i-activate ninyo yung account ninyo. So punta kayo dun sa email, activate niyo yung link.
And then, once that is done, fill out niyo yung form. And then, kumuha na po kayo ng slot. Saang testing center niyo gustong kumuha ng exam. After nyong kumuha ng testing center, ay mag-upload na po kayo ng inyong soft copy ng inyong accepted ID at passport size photo. So pag dito kayo sa Oxys, kailangan nyo ng soft copy ng ID at saka ng inyong photo. Yung ID nyo, front side and back side. So baliktaran po. So dapat may scan copy yung harap at may scan copy din yung likuran. Okay? So, i-upload nyo po yan. Maghintay kayo ng 24 to 72 hours kasi mano-mano po yan na i-check ng mga taga Civil Service Commission kung pasok po doon sa mga requirements yung inyong isinubmit. Okay? And kung qualified po kayo mag-take ng exam. Once that's done, abangan nyo po sa inyong portal kung meron na silang advisory. Huwag kayong maghintay sa email ng update kasi maraming beses na po na nalilate ang notification sa email. Kumbaga, hindi synchronized yung website system at saka yung email. So, kahit sa website, sinabi niya na, oh, approve na to, pwede ka nang pumili ng schedule for your appointment. Hindi pa po yan na iba-bounce, hindi pa yan na forward sa email. So, ang suggestion ko po, wag na kayong mag-abang ng email kapag nakapag-upload na kayo ng inyong mga dokumento. Pag-upload nyo ng dokumento, ang i-refresh nyo lang lagi ay itong oxys.csc.gov.ph. At pag nakalagay po dyan na for appointment na kayo, ibig sabihin nun, pasado na yung requirements nyo, mag-abang na kayo ng bakanteng slot. Kasi limited yan. If I remember correctly, 24 to 48 hours, dapat may napili ka ng appointment. Pag wala kang napili, dahil letter A, walang available na slot, or letter B, napalampas mo, hindi mo alam na pwede ka na palang pumili ng appointment. Ang mangyayari niyan, mag-a-upload ka na naman ng iyong soft copy ng valid ID at saka ng photocopy ng picture. Tapos maghihintay ka na naman ng 24 to 72 hours para i-approve nila yon. Pag in-approve nila yon, aabangan mo na naman kung kailan ka makakakuha ng slot. So ito pong Oxys talagang tiyagaan po talaga So online po tayo sa Region 1. Ang mga filing center natin ay isa sa Ilocos Norte, sa may number 7 Hiron Street, Lawag City, Ilocos Norte. Pwede kayo, may dalawang option po sa Ilocos Sur. Pwede kayo sa may field office sa Zone 5 Bantay. Pwede rin naman sa satellite office sa Candon City Sports Arena, Bagani Campo, Bypass Road, Candon City, Ilocos Sur. Sa mga taga La Union, isa lang po ang filing center dyan. Ayan ay nasa CSC Field Office sa Aguila Road, City of San Fernando, La Union. Pero sa Pangasinan po, dalawang option natin. Kung kayo ay taga Western Pangasinan, may CSC Field Office po tayo sa Solis Street, Lingayen. At kung taga Urdaneta kayo, malapit doon, pwede kayo sa field office sa May Gracia Village, Nancayasan, Urdaneta City, Pangasinan. So dahil Oxys po ang ginamit ninyo, hindi nyo kailangan ng CS Form 100 version 2023, hindi nyo rin po kailangan ng account sa eServe. Ang kailangan nyo po ay account sa Oxys at print out ng inyong Oxys form. So pagkatapos nyo gumawa ng form sa Oxys, nakapag-book na kayo ng appointment, i-download nyo po. Merong icon doon na i-print nyo yung form. Okay? Kasama ng inyong passport size photos, accepted ID, at 500 pesos na pangbayad sa exam. Sa buong Region 2 naman po, ay e-serve din ang gagamitin. Okay? So puntahan natin ngayon yung e-serve. At tingnan natin kung merong mga slot para sa Region 2. So, pinili natin ang Region 2. So, let's say tayo ay kukuha ng slot sa Nueva Vizcaya. And then, let us say we're going to take a professional exam. So, ipapakita niya dito na for this week, meron tayong available na slots. So, itong mga green na to, pwede nyong i-click yung kahit alin dyan. At pagka-click nyo, ipapakita niya dito kung ilan yung slots na available. So, ngayon ay 13. Tingnan natin kung may slot siya. Oh, pwede pa kayong humabol. Pero hindi na pala kasi hanggang 4 p.m. lang sila. Oh. So, for today, meron ang daming slot na available sa Nueva Vizcaya Field Office. If I click on May 14, napakarami din pong slot. So, per ora po ang slot nila. So, 8 to 9 a.m. may 49 slots sila. 9 to 10 may 47 slots.
and so on. So if I click on May 15, marami din. May 16, madami. So let's say gusto kong kumuha ng slot sa 15. I-click ko yung oras na available ako. So let's say gusto ko after lunch ako dapat nandun. So meron pang 52. I'm going to click here and then scroll up, click on next. If i-fill out ko yung form, may form kasi yan. Ano? Pagka-click ko ng form, pag natapos ko na yan, ipiprint ko na yung e-serve form. Tapos saka ako pupunta ah, ng May 15 o kung kailan man yung appointment ko. Sa Region 3, may tatlo pong field offices na gagamit ng e-serve. Yan po ay ang Bataan, ang Pampanga, at ang Zambales. Okay? Nagsimula na po ang Pampanga noong May 11 na mamigay ng slots, pero ang Bataan and Zambales ay today pa lang po magsisimula. So silipin naman natin ngayon yung slots para sa Region 3 sa may e-serve. So, nandito tayo ulit sa my eServe, which is services.csc.gov.ph. So, mag-create kayo ng account kung wala pa kayong account and then confirm yan, mag-login kayo. So, pili tayo dito ng Region 3. And then, puntahan natin yung Pampanga kasi ito yung pinakamarami pumupunta eh. Tingnan natin kung may slot pa. And then, let's say we want to take the sub-professional. No? Click natin yung OK. And then, we can see na naka-pink na po for this week. So, 13 wala na, 14 wala, 15, 16. Bakit? Kasi po, bakit kanyo wala dyan? Dahil sa Pampanga po ay weekly sila magda-drop ng slots. So, ang una po nilang pag-drop ng slots ay ginanap noong May 11. So, noong May 11, nagkaunahan na po sila doon sa eServe, kaya ubos na po siya ngayon. Pero don't worry, kasi ang susunod naman na pag-drop nila ng slots ay May 16. So on May 16, ang i-drop naman nila dyan ay yung mga appointment for the rest of that week. And then meron na naman yan sa May 23, May 30, and sa June 6. Okay? Pero pagdating po sa Bataan, puntahan natin ang Bataan ngayon. So, punta tayo ulit sa eServe. And then click natin ang Region 3. Puntahan natin ang Bataan. And then let's go for professional level. Okay? So, dito po sa Bataan ay wala ng slot para sa professional. So, paano kung maghahanap naman ako ng sub-prof? Wala na rin pong available. Puntahan naman natin ang Zambales dahil ang Zambales ay online din. And then, pipiliin ko ang professional. Wala na rin for professional. And then, for sub-professional, ay wala na rin. So, paano yun? Kailan ulit magdadrop ang Bataan at ang Zambales? Hindi po nila binanggit pero sa CSE po kasi itong mga ito, halimbawa may nag-book ng appointment for 14 which is tomorrow. Kapag hindi sila pumunta ng 14, ang gagawin po ng CSE Field Office dyan, 5 p.m. or 6 p.m. ng May 14, yun pong mga hindi sumipot, ibibigay nila yung slot ng mga yon dito sa mga gusto pang humabol either for the rest of the week or for next week. So, anong gagawin natin? Lagi po nating i-refresh ang CSCE serve. So, i-refresh niyan siguro every hour. Puntahan niyo yung gusto nyong kunin na slot. So, halimbawa, gusto niyo sa Bataan, magpo-professional kayo, click niyan. So, lagi niyo lang po siyang i-refresh hanggang makatsyempo po kayo ng slot. So, ganyan po ang galawan para sa e-serve ng Bataan, Pampanga, and Zambales. Paano naman po sa may Bulacan? Sa Bulacan po ay gumamit sila ng ibang third party. No? Sa kanila naman ay picktime.com/Bulacan PPT. So this is another online form. So pag pumunta po kayo sa picktime.com/Bulacan PPT, ito po ang makikita ninyong pop-up. Welcome to PickTime Online Appointment System for the CSE PPT August 10, 2025 of CSE Field Office, Bulacan. The PickTime Online Appointment Booking System opens at 8 a.m. and closes once fully booked for the days indicated as follows. So sabi niya, 8 a.m. magsa-start pero pag napuno na, sarado na. So pag napuno yan ng 8:05, sarado na yan ng 8:05. Kinabukasan ka na ulit kukuha ng slot. So, ito meron siyang status dito. Sabi niya,
Pre-booking system, May 12. So, wala nang May 12, walang May 13. Aba, wala naman pasok ng May 12, ano? Siguro kasi holiday. So, ito pong May 13, ito, nung nag-book sila ng May 12, ang appearance nila ay May 13. Yung mga nag-book today, fully book na, pupunta sila ng May 14. So, bukas, magkakaroon na naman yan ng slot ng 8 in the morning. So, bukas May 14, mag-abang kayo. Pag nag-book kayo bukas, siguraduhin yung makakapunta kayo ng May 15. Kasi po dito sa Bulacan, ang sistema nila, mag-book ka ngayon, punta ka bukas. Ganun din sa May 15. Pag nagbukas sa May 15, ang punta mo May 16. Wala po silang 17 and 18 kasi weekdays lamang po sila at hindi po kasama ang weekend. So pinaliwanag niya lang na kailangan maging specific kayo kung ang hahanapin ninyo ay CSEPPT professional or whatever. Tapos make sure na meron kayong date and time. Tapos mag-fill out kayo ng form and then i-click nyo yung book appointment. Maghintay kayo ng confirmation email. Ibig sabihin, pag walang confirmation, wala kayong appointment. Ano? And then, pumunta kayo sa filing center. So, ano mga dapat yung dalahin? TS Form 100 2023. Ibig sabihin, pag nag-fill out kayo dito, hindi kayo tatanungin tungkol sa educational background nyo, sa work history nyo, hindi. Kailangan nyong mag-download at mag-print ng CS Form 100. Blanco po yan, i-print nyo ng back-to-back long size na bond paper, 8.5 inches by 13 inches. Okay? So, kukuha kayo ng inyong, pwede kayong kumuha ng file dito. And then, yung inyong 4 pieces na ID, passport size photos rather. And then, original and photocopy ng inyong picture, passport size ID. So, ang passport size natin, 3.5 inches by 4.5 inches. Sorry, 3.5 centimeters by 4.5 centimeters. White background, colored ang print. Use a photo paper. Dapat may name tag na handwritten at doon nakalagay ang inyong first name, middle initial, last name, pati po ang inyong pirma. Dapat hawak niyo yan habang kayo ay kinukunan ng picture kasi hindi nila tatanggapin kapag, number 1, 2 by 2 ang sinabit ninyo. Dapat passport size. Number 2, pinrint nyo siya ng black and white. Number 3, yung pinagprintan nyo, madaling mabura yung picture. Okay? Number 4, hindi kita yung facial features nyo, ginamitan nyo ng concealer, ano kaya puro kayo salamin, meron kayong mask, meron kayong accessories, hindi kita yung dalawang tenga nyo. Hindi yan tatanggapin. Okay? So kung meron pa kayong questions tungkol dyan, mag-PM kayo, sasagutin naman namin ASAP. And then magdala kayo ng 500 pesos na application fee. So para sa inyong convenience, huwag kayong magdala ng 1,000. Exact na lang. Okay? So, time? Is it time? Is it time? Okay. All right. So, okay. So, may paalala po ang Bulacan Field Office. Wala pong walk-in. Dapat meron kayong peak time-based na reservation. Pag hindi po kayo dumating sa inyong appointment time and date, canceled na po ang inyong slot. Hindi po kayo pwedeng magpa-reschedule. Kung gusto nyong mag-try ulit, mag-book kayo ng panibago. Okay? At ang kanila pong regular filing, May 13 to June 11 only. Hindi po sila pwedeng lumampas ng June 11 at hindi rin po sila pwedeng mag-work na weekends and holidays. Meron po silang paalala, kapag napuno na ang mga slot, hindi sa lot, pag napuno na ang mga slot, hindi na po yan aabot ng June 11. So if I were you, mag-book na ako as soon as possible. Kasi pag napuno na ang slots by May 20, close na po yan. Paano pag nasaraduhan ka ng May 20? Pwede ka pa pong pumunta sa NCR. Kung nalalayuan ka sa NCR para pumila, mag-online booking ka using services.csc.gov.ph. Iba naman pong application yon. Yun yung e-serve. At ang pwede dyan ay pito lang. Pwede ka sa may NCR Regional Office, pwede ka sa UP Diliman, Department of National Defense, sa may NIA, sa I think DPWH, UP Diliman, nabanggit ko na yata. Basta pito yan, ano? Okay? Tapos pag dito naman sa Bulacan, kung sakaling makakuha kayo ng slot, ang filing center, bibit-bitin yung requirements nyo sa CSE Field Office. Yan ay nasa ground floor ng Provincial Capitol Building sa Barangay Ginhawa, City of Malolos, Bulacan. Pwede kayong mag-email or tumawag kung meron kayong
inquiries. O yan na, very thorough ang kanilang reminders. Sabi nila ngayon, bookings are not open at the moment kasi nga sabi natin kanina, puno na yung booking nila for tomorrow. So bukas ng alas 8 ng umaga, mag-abang kayo ulit para makakuha na naman kayo ng slot. Paano naman po ang Tarlac? Ang Tarlac po ay gumamit din ng peak time. Pero napakahaba ng link nila. So ginawan ko na lang po ito ng shortened link para mas madali ninyong makopya. So let me share the screen with you right now para po ma-screenshot ninyo. I-type nyo tong URL ha, ita-type yan. And then kung gusto nyo naman, i-scan nyo na lang po yung QR code na yan para rekta na kayo doon sa registration site. So ang Tarlac po ay nag-drop na sila ng kanilang mga slots noong May 8. Sila yung pinakaunang nagbigay ng slots. Meron na naman po yan sa May 15. Pag naubusan kayo or hindi kayo free, pwede na naman yan sa May 22. And lastly, on May 29. Okay? So puntahan naman po natin ngayon yung booking site ng Tarlac. Yan po yung peaktime.com/napakahaba. Napakahabang URL. Okay? So, makikita nyo dyan, nakalagay naman, Civil Service Commission, Field Office, Tarlac. So, kung kayo ay kukuha ng professional level, meron tayo ditong first link at meron tayong second link. So, siguro optional na lang to regardless kung prof ka or sub-prof. So, silipin natin. Itong first link, ito ay para sa Tarlac Capital Center, 5th floor, PCEDO 1. Okay. So, pwede kang mag-click dito and then titingnan mo kung meron silang slot. So, when I clicked on May 14, sabi niya, no time slots are available for this date. Please select another date above to check for availability. So, click ko yung May 15, Thursday, wala. May 16, Friday, wala. Saturday, Sunday, wala yan. So, tingnan natin sa 19, sa 20, sa 21, sa 22. So kung papansin nyo, marami na po ang full na slots. Pero huwag kayong madi-discourage kasi alam nyo naman tayo mga Pilipino, pag kumukuha tayo ng slot, excited. So yung iba nagkakaroon ng typographical error tapos nagka-submit. Nung na-realize nilang meron silang mali, magbubook na naman sila ulit. Diba? Yun naman po, pag nag-book kayo ulit, nakita ng Civil Service Commission Tarlac Field Officers na nakailang book kayo, ay inanalify po nila yung booking nyo. So halimbawa dito, nakatatlong book kayo, no? Ibig sabihin, tatlong slot yung tinake up ninyo. Yung tatlong slot na yan, pag nakita nila na multiple entries ka, tanggal po lahat yan. Hindi ka makakakuha ng slot. Halimbawa, kumuha ka ng slot para sa naniguro ka, no? Kumuha ka ng slot sa May 15, sa May 16, at saka sa May 19. Pag nakita nilang tatlo yan, yung slot na kinuha mo, tatanggalin lahat yan. At yung tatlong slot na yon, ibibigay nila ulit dito para sa mga magta-try ulit. Okay? So ikaw naman, since nawalan ka na nga ng slot, magta-try ka din. Makikipag-unahan ka na naman. So kung sakali man, o halimbawa ngayon, nakita natin wala talagang available na slot, ang gagawin nyo rin dyan, i-refresh nyo ng i-refresh hanggang may makita kayong available na slot. So tingnan natin yung second link kung meron. O dito sa second link, wala pa rin tayong nakikitang available na slot. So tiyagaan po talaga ito hanggat magkaroon. Ang Tarlac po talaga ever since napakarami po ang kumukuha ng slot dyan. So tiyagaan na. So pareho lang po ito ng policy ng lahat ng CSE Field Office hanggang June 11. Oo, pero kapag napuno na ang slots before June 11, sarado na po yan. Paano kapag naubusan ka ng slot sa Tarlac? Pwede ka ring pumunta sa NCR. Pinakamalapit po sa inyo ang Caloocan City Hall. Yan po ay walk-in. Pumunta kayo sa New Caloocan City Hall Monday to Friday. Okay? So marami kasing taga-Tarlac na frustrate. Ang haba daw ng panahon na ginugugol nila para mag-refresh tapos hindi rin sila nakakakuha ng slot. So ang suggestion po natin ay pumunta na lang sila sa TSC Field Office sa Caloocan or pwede rin naman sila sa House of Representatives. Although sa House of Representatives, medyo stricto ang security check dyan. Baka mainip kayo.
So, pwede kayong pumunta sa Diliman, UP Diliman, ganyan, no? Pwede rin kayong mag-book doon online. Kasi kung pupuntahan nyo ang NCR, mas maluwag po ang kanilang ang slot. So, puntahan natin ng kunyari taga Bulacan or Tarlac kayo, no? Hindi kayo makakuha ng slot dyan. Pwede kayong kumuha ng slot dito sa NCR. So, let's say gusto mong kumuha ng slot sa UP Diliman. Sa UP tayo kasi mas malapit yan kesa Department of National Defense. So, let's say you're going to take professional, click mo yung okay. So, kung nasa Bulacan ka, nasa Tarlac ka, at the convenience of wherever you are right now, pwede ka pa rin mag-book ng appointment dito sa NCR. Pwede sa may Quezon City. So, halimbawa, ready ka nang pumunta bukas, i-click mo yung 14, makikita mo dyan, no? For May 14, meron pang 51 remaining slots. O, diba? So, sa mga taga Bulacan, Tarlac, kung naiinip kayo dyan, wala kayong pasensya, you don't have the time for it na mag-abang ng vacant na slot, pwede kayong pumunta sa UP Diliman. Pwede kayong mag-book sa UP Diliman. So for tomorrow, meron pang available dyan. Sa May 15, may 29 slots pa. Sa May 16, may 27 slots. May 19, 29 slots. May 20, 42 slots. And so on. So mamili ka lang dyan kung kailan mo kayang pumunta. Okay? And then i-print mo yung form mo dito. Tapos dali mo yung ibang requirements mo. Pumunta ka na sa filing center sa UP Diliman. So kung ikaw ay taga Bulacan or Tarlac, kahit taga saan kang probinsya, pwede kang mag-file dito sa NCR. Pero tandaan mo, kung dito ka nag-file, dito ka din mag-e-exam. Okay? So, yan po yung para sa Bataan, Pampanga, Zambales, kayo po ay via e-serve. Yung Bulacan and Tarlac, kayo naman po ay via peak time. So, ito yung para sa Bulacan, peaktime.com/BulacanPPT. Sa may Tarlac naman, peaktime.com/ yung mahabang URL. Okay? So, paano naman po sa Aurora? Ang Aurora po ay magpapa-walk-in. So, which reminds me, hindi ko pa natitingnan yung kanilang announcement. So, puntahan nga natin ang Civil Service Commission Region 3. Kung meron ng announcement ang Aurora. Kasi last week, ang kanilang advisory ay magpapa-walk-in ang Aurora. Pero until now, wala pa silang update. So I might call them later on kung saan at kailan gaganapin ang walk-in sa Aurora. Pero sa Nueva Ecija po ay magpapa-walk-in po sila. Ang walk-in po ng Nueva Ecija ay nagsimula na po today sa iba't ibang location. Kagabi, ang dami nang nakapila sa SM Cabanatuan. Hello sa mga nag-overnight sa SM. Napakasisipag. So, congratulations, nakakuha kayo ng slot. Panigurado yan kasi konti pa lang yung nakaupo doon. Nandun na sila eh. So, sa Nueva Ecija po ay walk-in tayo. Hindi nyo kailangan ng online registration. Dalahin nyo po ang fully accomplished na CS Form 100, ang 4 na kopya ng inyong passport size photos, original and photocopy ng inyong accepted ID at ang 500 pesos na pangbayad ng exam fee. Pumila po kayo sa SM City Cabanatuan from May 13 to 16 at sa susunod na linggo, May 19 to 22. So ang walk-in po natin sa may Cabanatuan ay hanggang next week lang po. Sa Walter Mart San Jose, meron din silang walk-in dyan from May 13 to 16, from May 26 to 29, and June 2 and 3 only. Sa may Municipal Gym ng Gabaldon, meron po silang one-day walk-in dyan. Okay. So, natapos na natin ang Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, so on. Natapos natin ang Region 3. Pumunta naman tayo sa Cavite. Sa Cavite po, ay magre-release sila ng registration link sa kanilang official Facebook page on these dates. So, alas 9 ng umaga ng May 13. So, kanina yan. May 16, May 23, May 29, and May 30. So abangan niyo po lagi sa official Facebook page ng Cavite Field Office ang link. Kasi po hindi nila yan ibibigay ng isang bagsakan lang. So puntahan natin ngayon ang official Facebook page ng Cavite. Although meron na akong binigay na QR code dyan, pwede nyo siyang i-scan. Tapos i-refresh nyo siya on the dates that I mentioned earlier. Okay?
So, ito pong ipapakita ko ay ang official Facebook page ng CSC Cavite Field Office. So, kung makikita ninyo, nag-announce sila an hour ago about those who successfully registered. So, nasaan ba yung link nila kanina? Ayan. Kanina pong alas 9 ng umaga, nag-release na sila ng registration link para sa mga gustong mag-file sa IMUS at gustong mag-file sa 13. So, magkaiba po yan. Okay? Tanong, pareho ba ng link ang gagamitin nila sa mga susunod na araw? Hindi po natin alam. Kaya nga po, ang sinishare kong QR code sa inyo ay ang QR code na po ng Cavite Facebook page para doon po kayo mag-aabang ng registration link. Okay? Sa Laguna po ay napakasipag. Nagbigay na sila ng link para sa lahat ng araw. Okay? So, kung meron kayong patience, screenshot nyo yan at i-type nyo yan manually sa inyong URL. Ako po, tinry kong i-type lahat to. No? So sa lahat po ng ito, may nakita kong dalawa na hindi gumagana. Pero almost all of them naman po ay working. Pero hindi pa nila yan bubuksan lahat. So for example, kung pupuntahan ko ang para sa mag-eksperimento tayo sa Laguna ha. Punta tayo sa appointments ng May 19 or rather May 20. Okay, pakita natin to ha. Yan. Pag sinubukan kong buksan ang registration link ng Laguna for May 20, ito po ang bubulaga sa atin. This registration form will be open on May 16 at 8 a.m. So kung gusto ko palang pumunta ng May 20, dapat alas 8 ng umaga ng May 16, mag-abang ako sa link na ito. Kasi pag nakapag-book ako dito on May 16, sigurado may appointment ako ng May 20. Okay, so yan po ang kalakaran, ganyan po ang galawan sa Laguna. Kudos to the Laguna Field Office officers na binigay na po yung mga link ahead of time. Para nga naman mas makapaghanda ang mga mag-a-apply. O punta naman tayo sa Batangas. Ang Batangas po katulad ng Cavite ay sa kanilang official Facebook page nagda-drop ng registration link. At sa Batangas po magkahiwalay ang registration ng professional at saka ng sub-professional. Dati na po nilang practice yan. Kahit pa nung right after the pandemic, ganyan talaga sila, nakahiwalay ang sub-prof. Organized na organized. So, ibig sabihin, yung po mga sub-prof, chill muna kayo. Okay, chill. Huwag muna kayo makapag-unahan. Kasi, every 12 p.m. on May 13, which happened today, and then 12 p.m. ng May 16, 12 p.m. ng May 23, ay puro registration link po yan ng mga kukuha ng professional level. Yun po mga magsa-subprof, mag-aabang po kayo alas 12 ng tanghali ng May 30. Okay? So, yan po ay idadrop nila sa kanilang official Facebook page. So, puntahan naman natin yung official Facebook page ng Batangas. Alam niyo po dati ako, napakasipag ko na ipopost ko sa ating page kung ano yung link ngayon. And then link tomorrow. Kaya lang ngayon kasi may inaalagaan tayong mga magti-take ng exam ng June 1. So sila muna ang ating number one priority. So hopefully itong live natin na to, may idea kayo kung saan niya pinopost. O ito, ang CSC Batangas Field Office 5 minutes ago. Nag-drop sila ng link. O, kung gusto mo ng May 15, ito ang mga schedule. Again, ito po ay para lamang sa professional level. Subukan nga natin yung 3 p.m. to 5 p.m. kung may slot. Ito na pala yung mga nakakuha ng slot. Okay. Scheduled applicants nga naman. Tingnan natin yung link na dinrap nila kanina. Hindi ko kasi binasa. Yan na pala yung scheduled applicants. Yung link nila, ito. Ito yung registration link na dinrap nila kaninang alas 12. Ayan. Dinrap naman nila ng alas 12. On time naman sila. So, nagbigay sila ng link 1, link 2, and link 3. Yan. Okay. So, syempre, we're assuming puno na yan. Oh, pwede pa pala, oh.
So pag pumunta kayo sa professional level, pinapakita niya kung kailan kayo pwedeng mag-book, ilan ang slots na available. Ayan. At pag nakakuha na kayo ng slot, punta kayo sa CSE Field Office, Batangas, sa may Capitol Compound, Kumintang Ibaba, Batangas City from 8 a.m. to 5 p.m. So kung gusto niyo makakuha ng slot ng May 14 to 16, May 13 onwards, sa 12 p.m. onwards ang pagkuha ng slot. Kung gusto niyo pumunta doon sa office ng May 19 to 23, dapat sa May 16, 12 p.m. onwards kayo mag-book. At kung May 26 or May 27 naman kayo available pumunta sa CSE Field Office, dapat mag-abang kayo ng link ng alas 12 ng tanghali ng May 23. Yang mga yan pang professional level. For sub-prof, alas 12 ng tanghali ng May 30. Ayan, may paalala sila. Yun lamang mga naka-pre-register ang i-accommodate. Pwedeng magsara ang slots kapag naubos na ng maaga pa. May reminder lang sila na dapat at least 18 years old kasi enthusiastic yung mga mga estudyante, alam kasi nilang hindi mo kailangan graduate eh. Okay? And then, pagdating po sa mga pregnant women, dapat po, pagdating ng exam, August 10, ay hindi kayo lalampas sa 6th month of your pregnancy. May binigay din silang link dyan kung saan kayo pwedeng mag-download ng CS Form 100 version 2023 at pialala po nila, pag may double or multiple registrations kayo sa form na ito, ay bawal po yan. Tatanggalin po nila yan at ibibigay ang lahat ng mga entries ninyo sa ibang applicant. So, click natin yung next. Tingnan natin kung meron pang slot. So, ito mga paalala to, specifications ng passport size photos. Dapat white background, colored ang pagkakaprint, photo paper ang gagamitin. Pag kinunan ka, dapat hawak mo yung name tag, may first name, middle initial, last name, or suffix kung meron ka man, and then pirma. So, dapat handwritten yung pagkakasulat ng iyong pangalan. And then, meron din silang specifications like the size. Dapat 3.5 inches. 3.5 inches by 4.5 inches. Tapos, dapat malaki yung picture and so on. Okay? Tapos, yung mga accepted IDs nakalagay dyan. Ito yung nakalagay sa likod ng CS Form 100. Eh. So, let's take a look. And then, they show you the qualifications. Oh, ito, meron siya binibigay na form for May 16. Tingnan natin kung may slot pa ang May 16. Oh, meron silang forms for 8 a.m. to 10, 10 to 12, 1 to 3, and 3 to 5. Tingnan natin yung 3 to 5 kung meron pa. Wala na. Alright, so paano nyo malalaman kung kailan nyo magkakaroon ulit? So, like what I said before, i-refresh nyo ng i-refresh. Talagang nakakapagod. Kasi remember, yung binanggit natin kanina na guidelines nila, pag may multiple entries kayo, i-remove kayo. Sa ngayon kasi, no longer accepting responses dahil marami ang nag-book for this day. No? Marami ang nag-book para sa May 16. Pero pagdating ng May 16 at hindi dumating yung mga yan, i-remove sila sa list. At yung, halimbawa, meron silang 20 na ni-remove sa list kasi hindi sila sumipot ng May 16. Magbibigay na naman po ng additional na 20 slots ah, ang CSE Field Office para maibigay naman dun sa mga nagre-refresh. So, tiyagaan po talaga pagdating sa Batangas, sa Laguna, actually sa lahat ng online. Okay. Ang Rizal po ay nag-announce na. Ayan. Share natin yung screen. Sit time. Ang Rizal po ay nag-announce na ng kanilang method of application. So ito po yung kanilang link. Pwede nyo ring iscan yung ating QR code. At pag meron na kayong booking, dalhin ninyo ang kumpletong requirements ninyo. Ito po yan. CS Form 100 version 2023, original and photocopy of your accepted ID, 4 copies ng passport size photos at 500 pesos na pambayad ng exam fee. Dalhin niyo po yan sa kanilang field office sa 4th floor GSO Building, Cainta Municipal Compound, Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal. So subukan nating puntahan itong binigay nilang link. So hello po sa mga nanonood. Sorry, hindi ko nakikita kung meron kayong mga comment kasi binabasa ko lamang po ang mga reminders natin. Okay, so this is what you will see pag pinuntahan nyo yung sa may link ng field office ng Rizal. Ang cute naman ng kanilang header. So they're using Google Forms. Ang ganda.
Ayan. So, meron silang contact info, email information, pati website nila, Facebook, and then their address. Ayan. Online booking sila dito. So, this is for August 10. Pwede niyong i-type in ang inyong email. So, let's just say, ano lang tayo, mvlearningcenter@gmail.com. Tingnan natin kung meron pa silang. Let's see. Ayan, last name, first name, middle, extension. Okay, so sige, i-fill out nyo yan. Fill out nyo yung form, tapos mag-book po kayo ng inyong slot. Pero tandaan nyo po ha, ito pong sa Rizal, mag-a-apply kayo sa Kainta. Okay? Ito ha, mahalaga to sa Rizal. Ang filing po nito ay sa Kainta, Rizal. Pero ang testing center po nito ay sa Morong. So kung malayo po kayo sa Morong, sa NCR na lang po kayo mag-file. So kung NCR, mas malapit pa siguro kayo sa Quezon City. No? Kung Kainta, mas malapit pa siguro kayo dyan. Or baka sa Taguig. Kasi meron ding route dyan papuntang Taguig. Pwede kayo sa DOST, pwede kayo sa TESDA. Kung kayo naman ay sa QC, dadaan, pwede kayo sa UP Diliman, pwede kayo sa NIA, sa DILG Napolcom, House of, yung mga ganyan. Ha? So, pwede kayo sa NCR kung mahihirapan kayong mag-exam sa Morong Rizal. Pero kung game na game naman kayo sa Morong Rizal mag-exam, dito po kayo kumuha ng slot from May 13 to 16 only. So, dalhin niyo po ang inyong mga requirements, kumpleto at tama dito sa kanilang filing center on the day of your appointment. Okay? Punta naman tayo ngayon sa Quezon. Sa Quezon po ay nagda-drop din sila ng kanilang link sa kanilang official Facebook page. Ang official Facebook page po ng ng Quezon is facebook.com/TSC Field Office Quezon. So, puntahan natin yung Quezon ngayon. Okay. Quezon Field Office. Ayan. So, let me share the screen. Mukhang mahaba-haba tong live ko na to. Iniisa-isa natin. Okay. So, ano tong pinost nila 1 hour ago? Ayan. So, alas 3 pala nagsimula ang registration sa Rizal. Ayan. So, kung magko-professional ka, ito yung link. Kung sa sub-professional ka, meron na ba? Walang binigay for sub-professional. Oh. Nag-start na kaninang alas 3 para sa May 14. So, tingnan nga natin kung meron pang available. At kung ano itsura. Ay, nako, puno na po ang para sa May 14. Okay. Sige, para malaman nyo daw kung successful kayo nakapag-book kanina, tingnan natin dito. Meron silang verification. Ayan. So, sila po yung mga successfully na nakapag-register kanina, napupunta naman sa CSC Field Office bukas, May 14. Yan po yung para sa professional. Ayan, no? Very organized naman ang ating mga field office. Kanya-kanya sila ng sistema, no? At ito naman yung para sa mga successful sa sub-professional. Meron ba? Wala. Walang sub-professional. Applicants who failed to register, their complete information are not considered. Oh, walang nakalista sa sub-prof. Siguro dahil hindi pa rin sila nag-open ng sub-prof. Kasi ito, binigay lang nila kanina for prof eh. Yan. Okay. Exam advisory, nagbigay po sila ng sub-prof. Wala. Ang binigay nila kanina ay professional lang talaga. Yan. So dito nyo abangan yan sa facebook.com/CSC Quezon Field Office. Diyan po nila dinadrop palagi ang kanilang mga registration link. Okay. Sige, hintayin ko lang mag-load yung aking slide. Hello sa mga passers ng CSC PPT nung nagdaang March 2. Sana nakapag-celebrate na kayo. Sa mga estudyante kong hindi ko pa nagagawa ng congratulatory poster, magpadala na po kayo ng inyong mga picture. Okay? Kasi it is worth celebrating. It doesn't matter kung ilang
araw, linggo o buwan na ang lumipas. Dapat yan i-celebrate kasi ilang taon nyo rin po yung pinagsumikapan. Diba? So, right. Meron lang akong i-update dito sa ating slide. Kasi the QR code that I punched in for Quezon is incorrect. Itama natin yan. So, sana nakakatulong ang ating update. So, Rizal ha. Online po ang Rizal. Okay. Daming online ngayon. Kasi ang Civil Service Commission is aiming at digitalization. Meron silang initiative niyan para digital na. So, pati itong application for CSE, nagka-pilot na sila sa maraming lugar and nag-full implementation na rin in most regions. Okay? So, kung gusto nyong malaman kung ano ang QR code ng Quezon Field Office, ito po, paki-screenshot nyo to. Para dyan na lang kayo mag-aabang. At pagka nakakuha na kayo ng slot, dalhin nyo po ang requirements nyo sa City Motor Pool Compound along Dalahican Road, Barangay Ibabang Dupay, Lucena City. Ang requirements po nyo, CS Form 100 version 2023, original and photocopy ng accepted ID, 4 na kopya ng passport size photos at 500 pesos na pangbayad sa exam fee. So ngayon naman po pumunta tayo sa Oriental Mindoro. So nagbibigay din sila ng link sa kanilang official Facebook page. I-scan nyo na lang po ito. That is facebook.com/cscfo Oriental Mindoro. Pag nakakuha na kayo ng slot, dalahin nyo po yan sa kanilang filing center. Ang mga requirements ninyo, PS Form 100 version 2023, original and photocopy of accepted ID, 4 copies of passport size photos, and 500 pesos payment for the exam fee. Ganon din po ang requirements nyo sa Occidental Mindoro. Sa Occidental Mindoro naman po, mag-drop sila ng mga link from May 13 to 14, May 19 to 21, May 26 to 28, and June 2 to 4. So, i-scan nyo po ang QR code para makita nyo ang official Facebook ng Occidental Mindoro para dyan nyo po aabangan yung mga link. Pag meron na kayong appointment, dalahin ninyo ang kumpletong requirement sa CSE Building, Provincial Capital Complex, Barangay Payumpon, Mamburao, Occidental Mindoro. Ang bibitbitin niyo po, fully accomplished CS Form 100 version 2023, original and photocopy of accepted ID, 4 copies of passport size photos, and 500 pesos na payment para sa inyong exam fee. Para naman po sa Romblon, online din at i-release nila ang mga link sa kanilang official Facebook page which is facebook.com/CSEFO Romblon. Yan po ay i-drop nila tuwing alas 9 ng umaga on May 13, 9 a.m. on May 16, and 9 a.m. on May 23. So abangan nyo po yan. Ha? Pag meron na kayong slot, ipunin at dalahin ang inyong mga requirements. Fully accomplished CS Form 100 version 2023, original and photocopy of accepted ID, 4 copies of passport size photos, and 500 pesos na payment for exam fee. Dalhin niyo po yan sa CSC Quezon Field Office na Romblon. Hindi po yan Quezon. This is Romblon Field Office. Yan po ay nasa 4th floor ng Capitol Building, Barangay Kapaklan, Romblon, Romblon. Sa may Palawan naman po, meron tayong dalawang options. Pwede kayong mag-book online using the link that they're going to drop on their official Facebook page, which is facebook.com/CSE Palawan. So, scan nyo po yung QR code para diretsyo na, no? Kailan po nila i-drop yung mga registration link? Yan po ay sa May 13, May 16, and May 23. Wala po silang binanggit na oras, pero pakiabangan nyo po. So, puntahan natin sandali lang yung official Facebook page ng Palawan. Okay? So, ito po ang official Facebook page ng Palawan. Alright? So, 8 hours ago, at 8 o'clock in the morning, ay nagbigay po sila ng link para sa professional at sa sub-professional.
and they used PickTime. So it's picktime.com/CSEPPT Professional August 10, 2025. At sa subprof naman, picktime.com/CSEPPT Subprofessional August 10, 2025. So hindi po natin alam kung ito rin ang link na gagamitin nila sa ibang date. So dito na lang po talaga kayo magabang sa kanilang official Facebook page. Puntahan natin yung kanilang PickTime site. So for professional, click natin yan. Choose a team member, processor 1. So makikita natin na for May 14, May 15, and May 16 ay wala na po silang slot. Pwede nating subukan yung isa pang link, processor 2 naman. For May 14, May 15, and May 16 ay wala na pong slot. Pero again, i-refresh nyo po yan kasi po baka magkaroon yan ng slot bukas or sa Thursday or sa Friday. Okay? Bakit nyo i-refresh yan? Kasi nga, pagka meron pong mga multiple bookings dyan, ay dinidelete po nila yon. And then, yung dinelete nila na slot, ibibigay nila para doon sa mga nag-aabang. Or, hindi naman sila nag-multiple bookings, schedule sila ng appointment ng May 14 pero hindi sila sumipot. Yun po mga slot ng hindi sumipot on that day. Ibibigay po nila yan sa mga iba pang araw. Okay? So, ganyan po ang patakaran pagdating sa online booking or online reservation. Ano pa yung isang option para naman sa Palawan? So, kung nahihirapan kayong mag-book online, pwede rin naman na kayo po ay mag-walk-in. No? Pwede po kayong pumunta sa inyong respective LGUs, mga munisipyo or city hall. So, hanapin niyo po doon ang inyong HRMO or Human Resources Management Officer. So, mas maganda kung ma-PM nyo muna ang CSC Palawan bago kayo sumugod doon. Tanong nyo muna, kung ako po ba ay taga-Aborlan, kailan po ako pwedeng pumunta at sino po ang hahanapin ko? Kasi hindi po sila nag-a-announce kung kailan ang walk-in sa iba't ibang mga munisipyo. Kasi ang Palawan, alam naman natin, separate island sila eh, no? So, dito lang sila sa may Puerto Princesa merong filing. By the way nga pala, no, pagka sa online kayo, nakakuha kayo ng slot, dali niyo yung requirements ninyo sa Palawan CSE Field Office sa may Lot 10, Block 7, Santa Monica, Puerto Princesa. Okay, okay. Palawan, Puerto Princesa City, Palawan. Ang requirements nyo po, fully accomplished CS Form 100 version 2023, original and photocopy of accepted ID, 4 copies ng passport size photos at 500 pesos na pangbayad ng exam. Kung kayo po ay nag-online registration, ang punta nyo po ay iisang lugar lang. Yun pong sa Palawan CSE Field Office. Tandaan nyo po yan ha. Kung halimbawa taga Brooks Point ka, nag-online registration ka, ang filing mo niyan hindi sa Brooks Point. Ang filing mo ay sa Puerto Princesa City. Okay? Pero kung halimbawa naman, hindi nyo pala kayang pumunta dyan sa Puerto Princesa, pwede kayong mag-walk-in sa inyong respective municipal halls or city halls. So kung ito po ay para sa mga taga-Aborlan, Agutaya, Araceli, Busuanga, Cagayancillo, Coron, Culion, Dumaran, El Nido, Calayan, Dinapacan, Magsaysay, Nara, Rojas, San Vicente, Taytay, Balabac, Bataraza, Brooks Point, Sofronia Española, Quezon, and Rizal. Kung kayo po ay hindi makakapunta sa Puerto Princesa, pwede po kayong mag-walk-in. Paano kung taga Puerto Princesa ako, ayoko mag-online? Pwede rin po kayong mag-walk-in sa munisipyo naman ng Puerto Princesa. Okay? So kung pag-walk-in po, hindi kayo maghahanap ng CSC Field Office sa inyong munisipyo. Ang hahanapin niyo po ay ang Human Resources Management Officer or ang HRMO. Again, kung mag-walk-in kayo, ang hanapin niyo po ay HRMO ng inyong local government unit, municipal government, or city government. Okay? So, ang Marinduque po ay medyo matagal nating inabangan. Pero 2 hours ago ba, nag-announce sila. Wala pa rin announcement ang Marinduque. Kailangan nating tawagan ang Marinduque. Hindi pa updated ang kanilang Facebook page. Sa Region 5, okay,
Good news po sa mga taga Region 5, hindi nyo na kailangan mag-suffer sa N-list. Pumunta na lang kayo sa eServe or services.csc.gov.ph. Nagsimula na po silang magbigay ng slot noong May 10. So ang susunod po na pagbibigay nilang ng slot ay 1 p.m. on May 16, again on May 23 and May 30. Pwede nyo pong scan ang QR code para makapunta sa services.csc.gov.ph. Pag nakakuha na po kayo ng slot, i-print nyo po ang inyong eServe form. Pag taga Region 5 po kayo, hindi nyo na kailangan ng CS Form 100. I-fill out nyo ang services.csc.gov.ph application form. Pag meron na kayong appointment, i-print nyo yung e-serve form nyo at yan ang bibit-bitin nyo sa inyong napiling filing center kasama ang original and photocopy ng accepted ID nyo. Pwedeng government issued, pwedeng company ID, pwedeng school ID, pwedeng Seaman's booklet, pwedeng NBI or police clearance, pwedeng voter's ID or voter's certification, pwede ang lahat ng government-issued ID. Magdala kayo ng 4 copies ng passport size photos at pangbayad na 500 pesos. So, silipin po natin ang mga, kung mayroong bakante na slot para naman sa Region 5 gamit ang eServe. So, nandito tayo ngayon sa eServe. This is services.csc.gov.ph. Click on region. So, punta tayo sa Region 5. And then, let's say ako ay taga Kamsur. Kukuha ko ng slot dyan at gusto ko mag-take ng professional. Okay, click natin yung okay. So, makikita natin, wala pang nakalagay na slots for Kamsur. Okay? Puntahan natin ang sub-professional, wala pa rin. So, it looks like ang Region 5 ay magbibigay lang sila strictly on the dates mentioned on their advisory. So, looks like mag-aabang tayo ulit sa May 16, sa May 23, and May 30. So, nothing in between kasi ngayon ay May 13, wala tayong nakikita na remaining slot pamula nung nagbigay sila noong May 10. Sa Region 6 naman po ay mayroon tayong mga gumagamit din ng online registration. So that is Aklan, Antique. Ang copies po ay walk-in from May 13 to June 11 sa kanilang field office sa may Barangay Lanot, Rojas City. Ang Guimaras ay online pa rin sa eServe. Ang Negros Occidental, online din sa eServe. Ang Iloilo ay walk-in po sa iba't ibang lugar on different dates. Screenshot nyo na lang po. Sila ay pupunta ng SM City Iloilo, Iloilo State University of Fisheries Science and Technology, City of Pasig Arena, Iloilo Science and Tech, Northern Iloilo State University, Patak Nuevo, Carles Municipal Gym, Leon Municipal Gym, Western Visayas State University, CSC Field Office, and SM City Iloilo to wrap up the mobile registration. Sa Region 7 po, lahat ay gagamit ng oxys.csc.gov.ph. Ang testing centers niyo po, Cebu, Danau, Dumaguete, Gilungan, Tagbilaran, Talibon, Talisay, and Larena. Larena, tandaan po, wala kayong CS Form 100, hindi nyo rin kailangan ng eServe. Ang kailangan nyo ay print out ng Oxys application form. I-print nyo yan pagkatapos nyo kumuha ng slot. Dalihin nyo ang 4 na kopya ng passport size photos, accepted ID at 500 pesos. Sa buong Region 8 po ay eServe din yan. Katulad ng binanggit ko kanina, kumuha kayo ng account sa services.csc.gov.ph. I-confirm nyo ang inyong email, mag-fill out ng account, kumuha ng slot at i-print ang inyong eServe form. Bitbitin yan sa araw ng appointment kasama ang original and photocopy ng ID, 4 na kopya ng passport size photos, and 500 pesos. Sa buong Region 9 po ay ganun din. Sa eServe din po yan. For Region 9, gumawa ng account sa services.csc.gov.ph, fill out the form, book an appointment at i-print nyo po yung eServe ninyo, dalahin ninyo sa inyong mapipiling filing center. Pwede sa KCC Mall Zamboanga, pwede sa field offices sa may Pagadian City, sa Dipolog, pwede rin sa may Ipil. Tandaan, ang dadalhin nyo ay hindi CS Form 100, hindi Oxys. Ang gagamitin nyo ay eServe application form, print out. Kasama ng 4 copies ng passport size photos, original and photocopy ng accepted ID at 500 pesos na exam fee. Sa Region 10 po, ang Region 10 ay nangangailangan
ang mga aplikante na mag-create ng account at mag-book ng appointment, mag-print ng kanilang application form using ocs.csc.gov.ph. Pag naka-create na kayo ng account, i-activate niyo yung link. Once you activate the link, fill out niyo yung form. Pumili kayo ng testing center, i-upload niyo ang soft copy ng inyong accepted ID, ng inyong photo, maghintay ng 24 to 72 hours. Pag yan ay approved na, mag-book kayo ng appointment sa napili ninyong filing center. Pag na-book nyo na yung appointment, i-print nyo na ang inyong OXIS application form at bitbitin yan kasama ang original and photocopy accepted ID for copies of passport size photos at 500 pesos sa napili ninyong filing center. Sa buong Region 11 po. Sa Region 11 ay kailangan nyong gumawa ng account sa services.csc.gov.ph. Diyan din kayo mag-book at diyan din kayo mag-print ng inyong application form. So, once kayo po ay nakapag-book na at nakapag-print na ng inyong application form, tandaan po hindi yan CS Form 100, hindi yan OXIS. Ang gagamitin nyo, eServe application form printout kasama ang passport size photos, accepted ID, and 500 pesos na exam fee. Dalahin nyo sa napili nyong filing center, pwede sa regional office sa Davao City, sa may NCCC Mall sa Tagum, sa mga field offices sa may Nabunturan, sa Digos, or sa Mati City. Sa Region 12 ay kailangan nating mag-oxis.csc.gov.ph. Create an account here. I-activate niyo yung link sa inyong email. Pag na-activate nyo na yan, fill out the form. After you fill out the form, pumili kayo ng inyong testing center. Pag nakapili na ng testing center, i-upload ang soft copy ng inyong accepted ID at photo. Hintay ng 24 to 72 hours. Pag approve na, pumili kayo ng inyong filing center. Pag nakapili na ng filing center, ay mag-book na ng appointment. Pag nakapag-book na ng appointment, i-print ang inyong OXIS application form at pumunta kayo sa inyong filing center, dala ang inyong OXIS application form printout, ang 4 copies ng passport size photos, original photocopy ng accepted ID, and 500 pesos na exam fee. Ang testing centers dyan sa Kidapawan, Jensan, Coronadal, and Takurong. Okay? Sa Caraga naman po ay nag-drop sila ng link sa kanilang official Facebook page simula po today. At pagka po nakapag-create na kayo ng booking ninyo, dalahin nyo po ang CS Form 100, ang photocopy and original copy ng accepted ID, 4 na kopya ng passport size photos, and 500 pesos na payment exam fee sa napili ninyong filing center. Sa Cordillera Administrative Region po ay kailangan natin mag-create ng account sa oxis.csc.gov.ph. I-activate ang inyong account using the activation link na ipapadala sa inyong email. Pag na-activate nyo na yan, i-fill out nyo ang form dito sa oxis.csc.gov.ph. Pumili kayo ng inyong testing center. So, pumili kayo if you want to take the test in Baguio, Bangued, Abra, Lamut, Ifugao, Tabukalinga, La Trinidad, Benguet, Bontoc Mountain Province, or Luna, Apayao. Pag nakapili ka na niyan, mag-upload ka na ng soft copy ng iyong accepted ID at photo. Wait 24 to 72 hours for approval. Pag approve na yan, kumuha ka na ng filing center. Pag nakapili ka na ng filing center, mag-book ka na ng appointment. Pag nakapag-book ka na ng appointment, i-print mo na ang iyong OXIS application form and then bitbitin mo yan sa iyong scheduled appointment kasama ang 4 copies ng passport size photos, original photocopy of your accepted ID, and 500 pesos na payment for your exam fee. By the way, regarding your review, ongoing po ang ating application, ang ating enrollment. Mamayang gabi po, meron tayong klase. Pwede pa kayong humabol sa ating 9 p.m. to 10 p.m. class. Mag-PM po kayo sa AMV Learning and Development Center sa Facebook para po mabigyan natin kayo ng discount. Ang ating schedule, May 11 to July 20, Tuesday, Thursday, and Sunday. At ang final coaching course natin, gabi-gabi na po yan, July 21 to August 8, 7 p.m. to 9 p.m., Mondays to Fridays. Mag-PM po kayo para kasama kayo sa hashtag Pasado sa Marso. Sa BARM po ay online na lahat ang application using services.csc.gov.ph. Create an account here, services.csc.gov.ph. Confirm your email. Fill out the form here sa services.csc.gov.ph. Book an appointment and then print your eServe application form. I-print nyo po yan
at dalahin niyo po yan kasama ang 4 copies ng passport size photos, original and photocopy ng isang accepted ID lang, isa lang, and 500 pesos na payment sa exam fee. Bitbitin niyo po yan sa napili niyo filing center. Ang mga testing center po sa BARM ay Cotabato City, Iligan, Holosalu at Bongao, Tawi, Tawi. Okay? So maraming salamat po sa inyong pag-antabay at sa inyong tiwala. Kami po ay looking forward na makasama kayo sa ating review at ma-witness namin na kayo ay pumasa na rin sa CSCPPT, na regularize, na promote at nakapasok ng trabaho sa gobyerno. Maraming salamat po sa inyong lahat and kita-kits po sa review. Ingat po kayo. Thank you po.